Quality. Nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? Tinatanong ko nga nagdodroga ka. Dante, hingi naman ako ng kanin tsaka ulam. Nagugutom na ako. Ha? Wala na? Damot mo eh. Damot mo. Ayun o! Wala na nga eh. Pengi na! Alam mo, wala na. Oh. Ang damot mo naman eh! Nagugutom lang ako eh! Ano gagawin ko eh? Wala na nga. Pengi na! Ako gusto ko na. Ayun, ang dami-dami yung nakikita ko sa rice cooker. Diet ka? What? Bro, what are you talking about, man? Kapalit ito, pipiling mo! Sige na! Teka, umaga, nag-aaway na naman kayong dalawa. Araw-araw, tuwing dumadaan tayo dito, may nag-aaway dito. Eh kasi Father, ayaw niya akong bigyan ng kanin tsaka ulam. Nagugutom ako eh. Dati, inubusan mo na naman ang pagkain to, no? Pupads kasi. Tingnan mo naman, di na niya kailangan kumain eh. Grabe ka, Dante ha! Palit Teka, mo. away ka na, away. Magkakamon tayo. Sandali lang. Huwag muna kayong maglaban. Bago kayo magsuntukan. Ba't di nyo muna Ano pag-usapan? ba pag-usapan natin ngayon? Pag-usapan natin paano ba natin bibigyan ng fraternal correction at feedback ang bawat isa. Bakit? Kasi yan ang makakristyanong paraan ng pag-usap at pagpapahalaga sa mga relasyon. Ano to? Part 2 na naman to nung pinag-uusapan natin last week. Ganun talaga para maging effective ang ating paraan ng pagpagtalastasan bilang mga Katoliko. Dito sa Kape At Kambahay! at bahaw. Ano? Magandang araw mga Mates. Isang katanungan para simulan na araw natin. Kung merong isang taong hindi mo kasundo, ano ang gagawin mo? Ako! Padali lang. Ano? Pabarangay ko lang Uy, agad! uy, uy, easy. Kumalma ka lang, pare. Hindi lahat ng bagay dinadaan sa barangay. What if deadmahin mo na lang? Yung tipo bang pag kunyari kahit natataktan ka na, talaga di mo tinapantin. Hindi pwede. Kasi may lahi tayong patola. Teka, tandaan natin. Isang advisory lang po. Ang patola ay Ginugulay at ginigisa. at hindi po inuugali. Yan. Tandaan niyo po yun, ha? Uy, ako Father, meron. O sige, Chabi. Ikaw, pag meron kang kaaway, di ka sundo, anong ginagawa mo? Hindi, Father. Ibig ko sabihin, di ba pag nagkaawi, i-chichismis, pag-chichismisan, tapos magpaparinig sa Facebook. Ah, ganun ba ginagawa mo? Hindi! Minsan! Saan? Pero hindi yun hango sa tunay na karanasan. Hindi dapat, Father. Pag may hindi ako kasundo, Father, ano na lang, parang di mo siya papansinin, ganon. Di ibig sabihin, Chabi, sa haba ng iyong karanasan, Karanasan? talaga pag hindi mo kasundo yung tao, no pansinan na yan. Oh, Father, tsaka parang mas okay na lang din yung ganon na hindi na lang papansinin. Kasi may masabi ka pa na sa kanila. If you can't say something nice, don't say nothing at all. Kasi, because, walk out. Ayan. Parang, buti Basic di mo example. kinakautan si Dante kanina. Malapit na nga eh. Muntik-muntik na. Papalisin ko na nga dapat siya sa tindahan ko eh. O, tindahan mo to, tapos pwede Kaya ka nga bibigyan eh. pagkain? Mali yun. Mali yun, no? Kaya mga moral of kapamis, the story, study hard. Study hard. Sige, Oh, kaya tama. mga pemis, maganda tanong natin. Ito pala ako sa bila. Diyan kayo. Kung meron kayong hindi kasundo, ano ang inyong ginagawa? No? Usually, may tatlo tayong ginagawa. Na isa-isa na natin yun eh. Oo. Number 1, deadma. E di, ayaw natin kasi punahin yung pagkakamali ng iba. Kundi man, meron tayo, di ba, maraming tao may fear of confronting others. Kasi baka mamaya, pag pinagalitan mo, pinagsabihan mo, baka magtampo, Ayan. magdaramdam. Ayun na nga, Oo. di ba, papatulan yung correction mo. Tapos mag-aaway lang lalo kayo. Di, wala nangyaring mag-ayos. Oo. But minsan din naman yung sobrang pamumuna, no? Oo. Alam na ng buong barangay kung ano yung nangyari, pero ikaw hindi mo alam kung ano yung pagkakamali. Buti sana ko yung pamumuna merong reason. Paano kung mema lang? May masabi ka lang. Wala. Di Ay, ba? Father, paano kunyari kung kunyari ako, medyo napikon ako, ganyan, dun kunyari sa tao, ganyan, di nag-walk out ako. Paano ba yun? Okay lang po ba yun mag-walk out? Siguro, for the meantime. Pero kailangan mo pa rin harapin kung ano yung problema at issue eh. Hindi. Babalik at babalik ka rin. Pupunta dahil sa ikatlong option. Oh. Pupunahin mo, pero hindi siya ang kausap mo. Sino?
ibang tao. Pag walk out ka tapos may mamarites mo na lang. Oo, Uy, si ganito. Inano ni ano si ano. Ay, inano ni ano? Si... Inano ni ano. Kaya Ano Father, na? pagbalik, iba na yung kinakausap. I mean, kunyari galit ako kay Father Jeff. Pagbalik ko, ikaw na rin papansinin Oo, ko. ganun. Ganun. Yun. Alam nyo mga kapimates, hindi po nakatulong ang ganitong uri ng pag-uugali. Huwag tularan. Huwag tularan talaga. Oo, tama. Kaya tayo mga Katoliko Kristiyano, meron tayong tinatawag na paraan upang, number one, mapanatili yung tinatawag nating smooth interpersonal relationships na napakalaga sa atin. At pangalawa, ma-resolve ang mga conflict. Ang tawag dito ay fraternal correction. Paternal correction. Di ba correction yun ano yung nilalagay sa papel pag nagkamali ka? Correction paper yun, bro. Correction fluid. Wala nang ganun ngayon. Correction fluid. Oo, may typing class pa nung panahon natin. Ngayon Oo, wala na. wala na. Oo, tama. Ano ba yung fraternal correction? Maganda yung salitang, dalawang salita yun eh. Fraternal, ibig sabihin, kapatid mo ang iyong kausap. At Ay, hindi lang basta-bastang tao. Hindi lang basta-basta tao, Okay. tuturing mo siya bilang kapatid. Kapatid, kahit hindi, inubusan na ng pagkain, minaliit ka na, minasama na yung pangan, nilait ka na, kapatid pa rin ba yun? Ang tawag dito nga, kaya nga correction, kasi kailangan mo nang wastuhin. Pero alam mo, pwede bang magtanong, Chabi? Eh, wait lang, Father. Kung may fraternal correction, edi may maternal correction. Alam mo, Chabi, pinamaganda dyan, bigyan mo na lang kami ng maiinom. Oo, ayan, para maganda, no? Alam niyo po na mga kapatid, ang sa tagal Ito ng pala. Kapet Kampay, ngayon lang po dumarating na unang 5 minuto pa lang, para kinakabahan na kami sa sasabihin ni Chabi. Oo. Kaya, Pads! kape! Tama ba yan? Sorry, Ininuman mo na ba talaga yan? Hindi pa. Hindi. Bitin kasi yung kape ko. Bitin yung kape Di mo. pa ako Sige. nakapalengke. Okay. Mamaya na lang. Sige, balik tayo. Fraternal correction. Ibig sabihin, ang goal nito ay iwasto ang pagkakamali ng iyong kapatid. Kasi yung salitang correct, dalawa ibig sabihin yan. Pag sabing correct, to Correct fix. yun, di ba? No, tama, sagot na correct! Pag sabing correct, ibig sabihin, number one, to make straight. Tuwirin kung ano yung baluktot, ayusin kung ano yung mali. Aha. At number two, to stand with. Ibig sabihin, kapatid kita, kasama kita, ibig sabihin, may concern at malasakit ako sa iyo. May tawag doon, Father. Ano? Brother, no? Correction. Brother- Tsaka sisternal correction. Sisternal, di ba yung ano, yung lalagyan ng tubig? Yung ano, yung balon. Oh, balon. Kasi sabi mo kapatid. Fraternal correction. Fraternal. Pwede siyang brotherly or sisterly na Basta yun na yun. paggugusto. Oo. So, teka, to make straight, ibig sabihin, baluktot yung nangyari, kailangan mo ayusin, itutuwid mo. Oo, hindi mo siya i-abandona, hindi mo siya i-deadmahin o pag-uusapan sa likod. Ayusin natin kung ano yung hindi tama. Tapos sasamahan mo pa siya. Masyado ka naman condescending, nang parang hinahayaan Parang mo. ang hirap naman ng Oo. ganun, Father, no? Alam mo, mahirap yan kung hindi natin susubukan. Kasi nga, ang goal natin bilang Kristiyano ay tulungan ang bawat isa. Hindi tayo sumusuko. No? Maliban na lang talaga kung ayaw talaga magpakorek ng tao. May mga ganun kasi. Ayun, tawag doon matigas sa ulo. Eh, Father, paano po ba yun? Sa in real life, kunyari, di ba, madalas po, parang naiilang tayo na mag-correct or magpuna sa iba, gano'n. Tapos di ba minsan yun, sabi nga ni Chabi, di ba, pag nagko-correct ka, di ba, para ang dating, parang mas matalino, mas magaling, o mas mabait ka kaysa... Para sige, ikaw na magaling. Oo. Ano? Kasi, Father, di ba, baka mamaya makasait ka? May proper way po ba Oo. kung paano makorek po yun? Alam niyo ba, nasa Bible yan? Nasusulat ba yun? Nasusulat Nakasulat yan, din, Father. nasusulat yan. Galing oo. talaga. Ang galing show. naman ni Lord. Siyempre, magaling din yung nagre-research. Nasusulat yan sa Matthew chapter 18, verse 15 to 17. Ayan, may ano, pag kunyari, pag merong taong may atraso sa'yo, kailangan una kayong dalawa mag-usap. Oo. Tapos pag hindi pa naayos sa usap yung dalawa, maghahanap ka ng kasama. Para Witness. mapakita na hindi lang siya ikaw ang nag-aapektuhan, kundi marami na natataktan tayong hindi magandang pakikitungo. Itutumbong kita! Sabi nga sa akin, Perhaps, pwede rin pagdadali mo yung buong community. Pag hindi na talaga maiwasto at talagang matigas talaga ang ulo at hindi ayaw magpabago ng isip at kalooban. Hindi ba ano yun? Is it really correction? Paano, pwede ba mag-correct na yung malaman ng tao, kino-correct kita kasi mahal kita, yung mga ganun? Actually, hindi ba yun ang pinakamagandang paraan ng pagko-correct? Baka, Father, mas maganda na muna. Parang, yung parang yun, yung sabi mo, mahal kita, kaya iko-correct kita, ganyan. Ayun, oo. Bago mo tadtarin na, halaman kasi ganito, ganyan. Oo. Alam mo, mamaya pupunta tayo dyan kasi mayroong tinatawag na mga technique para maisaayos. Pero alam nyo, yung ginagawang fraternal correction, pwede natin masummarize salitang care. C-A-R-E. Madaling tandaan. Okay, sige, care. Sige. Letter C is community. Yun yung sinasabi ni Jesus. Oo. Na dapat yung
ipinapakita ng community na concern kami sa'yo, kaya umayos ka. Oo. Dahil kapatid ka namin. Dahil kapatid ka namin. Oo. Hindi yung kapatid ba ang turing mo sa isang tao na binabackstab mo? Oo. Sa kapatid ba ang turing sa tao na sinisiraan mo sa Facebook, no? Kung ano-ano ng mga pinopost mo tungkol sa kanya? O nilalait mo in public o in private. Oo, di ba? Dapat kapatid. At syempre, yung sa maganda mo, Pads, no? Kausapin mo muna puso sa puso, one-on-one muna. Oo. Hindi mo alam na ng buong bayan, di pa kayo nakakapag-usap. Pamasaklap, alam na ng ibang tao yung kasalanan mo, ikaw hindi pa. Ayun na nga, di ba? Correct. At it takes a community to create an atmosphere or a disposition of correction. It takes a village. It takes a Tsaka village. parang Oo. mahirap naman din yung ganun na parang kunyari tayo hindi pala tayo okay pero nakaano tayo banding ganyan, di ba? Oo, di ba? Parang ang pangit Paplastikan naman yun, di ba? parang Hindi ang pangit maganda. naman ng ganun, parang Oo. hindi whole heart. Tandaan. Ano? Whole heart. Ay, Si- whole heart. Parang talagang ganun yun. Yun na yun. Heart. Para whole chicken na naiisip ko. Ako, whole milk eh. Sige, yun. So, community. Oh. So, may aspeto ng buong community, buong pamayanan, damay sa pagpapakita ng pag-aalaga sa kasamang la, kahit napariwarato. Oo. Letter Okay. A na tayo. A means active. Correction is always active and never passive. Kasi bilang proseso, gagabayan mo ang tao na magbago at maging mas mabuting tao. Hindi yung parang hayaan mo na lang siya. Hindi correction yun. Yung parang hayaan mo na lang siya. O sige na, hayaan mo na yun. Kaligayahan niya. Hindi correction yun. Di ba? Parang yung mga yung ang tawag doon yung mga konsentidor pa tayo, di ba? Pag ganun. Oo. Di ba? Hindi mo naman natulungan yung taong magbago kung hinayaan mo na lang siya. Oo, Father. Bakit? Nakatingin ka na sa akin. May sinasabing Guardian guardian angel. Hindi, Father. Sige. Total, nakatingin ka naman. Oh. May tanong ako, Father. Paano po ba mahihiwalay ang totoong concern sa possible na na-judge ka lang dahil mahilig mamuna? Ganun, Father. Kasi di ba may mga default ng tao na yung parang namumuna lang pero sincere naman sila. Okay. Alam mo, ito ngayon siya sabi natin Christian way of feedbacking. Kasi minsan, puna tayo ng puna pero wala yung element ng charity. Wala yung elemento ng pagmamahal. Pinupuna mo yung tao kasi mali ka. Nangyayari yun. Pero tinuturo mo yung mali kasi gusto mong mawasto at maayos, doon papasok yung charity. At Kasi doon mahal mo yung tao. At doon papasok yung letter R. Oh. Recover. Recover. Kasi kaya mo kinokorek yung tao kasi gusto mo mabalik siya sa tamang landas. Hindi lang for the sake na parang I'm better than you. Hindi Oo. ganun. Hindi pwedeng puna lang ng puna. Oo. Dapat magbigay ka rin ng solusyon at syempre tutulungan mo yung taong ito na mag-fulfill niya kung ano yung kanyang kailangang ayusin. Iba sa ibig sabihin, iba yung walang ginawa kundi magpuna at iba din naman yung gustong tulungan ng tao na magbago. Bago. Siguro, Father, mas okay siguro yung sasabihin mo na lang sa kanya na, eto gusto itang tulungan magbago. Kaya sabihin mo na, alam mo kasi iba yung mga tao, di ba? Iba-iba yung nararamdaman pag pinupuna, parang sa kanila masama yung ganun. Sasama yung loob nila. Di ba? Parang mas okay na, eto gusto ko i-correct, ganyan. Yan yung gusto natin pag-aralan dito sa ating kwentuhan ngayon. So, meron tayong, Father, meron ba tayong parang, orientation, ganyan? Mamaya yun actually, kasi may letter E pa. Ano yung letter E? Endless. Ibig sabihin, endless dahil lahat naman ng tao nagkakamali. At lahat naman tayo in need of conversion. Sabi nga, di ba, ang conversion, ang pagbabalik loob, ang pagbabagong buhay, hindi lang naman one time, big time yan eh. Oo, at minsan bumabalik tayo, nagre-relapse. Alam mo yung relapse? Oo. Yung tipong yung alas 10 ng gabi na alala mo na naman siya, mga ganon. Hindi, yung relapse yung ibig sabihin, bumabalik tayo sa dati nating ugali. Ayun yung para di ba yun yung degree BS and DU? Ano yun? Ba't yung BS balik sa dating ugali? Yun Father, lang. meron din. Endless of trying, di ba? Kaya pag mahal mo, never give up. Wow, hindi mo Ganon. susukuan. Parang, Yun. i-correct mo sila, di ba? Oo. Lagi. Try and try. Oo. Actually, naalala ko dito, lumalabas sa mga homily ito eh. Di ba may sinabi si Jesus dun sa gospel na yun, Matthew chapter 18. Kapag hindi pa rin nagbago, sinabihan mo na ng heart to heart, nagdala ka na ng ibang saksi, tapos doon, kasama mo na yung buong komunidad. Pag hindi nagbago, treat him as you would a tax collector. Parang outsider. Oo, pero ano mo ba ibig sabihin nun? Ano? Balikan natin. Ano? Paano ba tinreat ni Jesus yung mga Gentile at tax collector? E di winelcome niya sa tropa niya.
with compassion. Wala. Sabihin, Yun lang pala. hindi sumusuko. Well, maliban lang siguro talaga kung kusa Hindi, na lang tao. desisyonan niya yun. Desisyon. Siyempre, hindi natin mapipilit yung tao na desisyon niya yun. mag-desisyon sa... So, dapat mahaba yung patience. Ganun talaga. Kasi komunidad Gusto mong baguhin. Baguhin. Kapatid mo yan. Alam mo, sa dulo, mag-away man kayo, magkatampuhan man kayo tungkol sa kanin, sa bahaw. Pero sa huli, kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Hindi mo yan may pagkakaila. O parang parang I care for you. Eh si Dante wala naman siya. Ayan na naman tayo, okay. Tanda po natin care. Care na no. Ang Okay. care ay, ibig sabihin, ang care ay, C is community. A ay active, R is recover. at E endless. At siguro mas maintindihan pa natin paano ba tayo konkretong makapagbigay ng fraternal correction sa pagpabalik ng kape. At kampay, wala. Nabitin ako din sa kape. Mamamalig kita ako. O sige. Mga klase tindahan to. Walang laman. I-feedback mo din sa may-ari ng tindahan. Kanina ka pa reklamo na reklamo. Gugutom na ako eh. Hello! Hi, Chubby! Father, dahil kanina nakikinig ako sa inyo, medyo natamaan ako. Kaya may care ako sa inyo. Kaya eto, namili ako ng mga paninda. Wow! Ba't may andyan yung YouTube silver play button? Eh kasi para marami tayong alam mo yun, benta, ganun. Or... Alam ko, pinakila mo. Parang pag nakita kasi ng mga kliyente ko to, ng mga mamimili, maingganyo sila. Talaga naman. Eh, teka, hindi ata Congratulations, may pantay. silver play button ka na, no? Oo. Anyway. Teka lang, Father, teka lang. May tatanong pala ako. O ano naman? Hala, teka lang. Ano kaya? Di mo ba kayo may kabit? Oh. Hindi, teka lang. Galingan mo! Ang tanong ko, Father, parang meron po bang way kung paano po i-correct yung 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 nga tao. yun? May atraso sa'yo. Paano mo i-correct yung tao nang hindi mo hinuhusgahan? Opo, parang meron po bang way nun? Yun. Yun ang magandang pag-usapan natin ngayon, Pans. Yung tinatawag nating feedback giving. Okay, siguro, sino ba involved sa pag nagbibigay ka ng feedback, di ba? Lagi may sitwasyon. Oh. May sitwasyon, may conflict na nangyari. Oh. Tapos may taong nakasakit at may taong nasaktan. Nasaktan. O yun yung lagi yan. Tapos minsan yung mga meron. Yung mga nanonood, Manonood. So Kabay yun sa- lagi ang mga yun yung components ng isang conflict Oo. na kailangan ng correction. Okay, so Pero yun. alam mo, Pads, pag sinabi kasing feedback giving, hindi lang naman siya yung puro away. Meron din positive feedback eh. Positive Positive? Wala ko adik, pero hindi ako sumisingot. Ang tanong dito is, kasi minsan, hindi lang naman conflict ang pinagmumulan ng mga hindi pagkakaintindihan eh. Pati yung pagpupuri, kuwari, Father, ang ganda ng homily mo. Di ba? Paano kung yung sinasabi ng tao yun binobola ka lang? Ayun na nga, may tamang paraan din ng ganun. Okay, Kaya, sige. maganda tingnan natin ano ba yung mga elemento, ng communication pagdating sa feedback giving. Kasi yung mga actions natin, salita natin, may mga taong naapektuhan. Una, ikaw, Ano? yung taong kausap mo o yung topic o yung Oo. concern. Pangalawa, naapektuhan yung mga tao sa paligid. Yung mga meron. Mga meron. Pangatlo, naapektuhan yung inyong task. Example, sa church kayo, Tapos nasa kumpanya kayo. biglang nag-walk out yung isa, hindi natuloy yung program, di ba? Ayun, may ganun, di ba? Yan, mga Mas pangapat, syempre, yung relationships. Tandaan natin na ang pinaka-importanting kayamanan ng bawat tao, lalo na sa simbahan, ay ang relasyon. Yan yung naririnig ko lagi minsan sa mga council meeting, di ba? Yung, sorry Father, nagkalamat na ang aming relationship. Ayun na nga, di ba? Kasi ang goal nito, maging aware tayo. Baka mamaya kasi meron tayong mga ugali na magaspang, hindi maganda, di ba? Na nakakaapekto sa ibang tao. At parang sa gayon, aware tayo, alam natin na, ay, may ganito pala akong tendency, matipong makanti ka lang ng konti, no? Magagansila ka na, gano'n kagagawin, di ba? Oh. Para si Aling Celia lang, no? Ay, oo, di ba? Oo. Namimiss ko na si Aling Celia. baka mamaya marinig Pero tayo. ang goal nito sa lahat, Pats, okay. para ngayon, lahat tayo magkaroon ng maayos na relasyon, smooth interpersonal relationship. Naku, Father, parang minsan meron na ako nababasa nun. Alam mo yung mga nababasa ko sa FB na
mga magkumare. Oo. Yung nagsosolian ng kandila kasi nag-aaway. Naku, may kilala ako Ay, nagsasaulian ng kandila, no? Hindi na Diba? naman natin mamanggitin. Alam mo, may saulian ng kandila, bakit ganon? Bakit? Eh, di ba Bakit? sa binyag? Oo, di ba? Oh. Parang hindi lang friendship over eh. Yung any ties or Oo, lahat whatever. ng relasyon tapos na. Parang deadly, yung mga diabolical ties, di ba? Oo. Kasi di ba sabi sa binyag itatabi lang? Oh, itatago mo yun eh. Itatago, hindi Oo. ginagawang pangsindi ng kalan. Oo. Di ba ikaw nagsabi nun sa isang episode? Oo. At alam mo, Farin, laking tulong talaga no kasi ganun talaga yung ginagawa ko. Pag kaya sa Easter, yung sa Easter Easter Vigil, oh. pinagsisindi ko lang talaga ang kalan namin yun. Yan. Ayun, oh, Huwag sige. tularan. Huwag Huwag tularan. tularan. Bigyan natin siya ng feedback, no? Oo, Pero oo. dapat maintindihan mo natin kasi what feedback is not. Okay, so feedback po is not gossiping. So hindi ito pang mamarites. Oh, hindi ito pang mamarites, dito pang chichismis. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Jesus, kung yung tao may atraso sa'yo, heart to heart mo muna, tol. Oh, wag mo munang iakyat kagad sa ano, Sa barangay, sa lupong tagapamayapa ng barangay, di ba? Easy! Oo, di Diba? ba? Pati syempre, dapat kasi minsan kapag gossiping, malisyoso na eh. Meron ka ng, may bahid na ng paninirang puri na ginagawa eh. Bahid. Bahid yan oh. Ito nga, may magaspang pa nga, di ba? So, feedback is not gossiping. Okay. Sunod, feedback is not backstabbing. Ay, syempre, malamang kasi pag hindi, kailangan mo kausapin mo yung tao, harap-harapan. Hindi yung tipo bang pag wala na siya, doon ba lang pag-uusapan? Oh, ito, real talk lang. real Kasi talk, tayo real mga talk. Pilipino, mahilig tayo sa ganito mga usapan na kapag nakatalikod, tsaka natin pag-uusapan yung tao. Di ba? Ako, Tsaka Father, marites yung mga tawag sa ganyan. Oo, di ba? Tuwang-tuwa pa kapag tuwang-tuwa pa pag may mali yung iba. Bakit carried away ka? Ano bang Hindi, pinaghugutan ng iyong karahasan? Hindi, Father, kasi marami, nowadays, di ba? Oh, yan, marami yan. na talaga. Nowadays, so, no, word of the day, Nowadays. Oh, yun. Nowadays. Oh, so yun. Pangatlo. Teka, may... Ano? Di pa tapos eh. Ano pa? Nowadays, ano? Nowadays. Okay. Kasi kayo, Father, na-stress ako sa inyo. Huwag niyo tingnan. Ganon. Ay, naku. Nowadays, tuloy mo. Nowadays. Nowadays. Sige na, Father. Sige na nga, anyhow. Nawala sa isip. Ayun. Sunod. Feedback giving is not brutal confrontation. Ito yung maghahamon ng sabunutan. Sampalan. Magtuntukan na lang tayo talabas. Itigil na laro. Naalala ko, di ba nung nasa minor seminary tayo, meron yung tinatawag nila open forum. Open Di ba, forum. open forum na dapat ilalabas mo yung ano yung impression mo sa mga kasama at kaklase mo. Hindi ka kasi nagde-deodorant, mga ganun. Pero di ba, madalas yung open forum nagiging open brawl. Kasi Oo. bigla nag-aaway na. May susuntukan sa may CR. Sa CR, di ba? Pero yun nga po dapat, hindi umantong sa marahas o sa karahasan ang ating feedback giving. Di ba? Father. Oh, may sasabihin ka. Hindi, opo. Kaya nagagawa natin parang kaya natin nagagawang mag-backstab ng tao. Di ba? Kasi, Father, Serious yarn? Parang, kasi takot tayo sa confrontation. Ayun na nga, ito naman yung opposite side. Ito yung yung opposite side, no? opposite. Komprontahan, di ba? Oo. At yung komprontahan, minsan, it ends in violence, di ba? Oo. Or, practically, feedback is not bahala ka sa buhay mo. Hindi ibig sabihin, wala tayong pake doon sa taong concern. Oo, ina-outcast mo na agad. Ina-outcast mo na, tinataboy mo na. Hindi pwedeng ganun. Kung gayon, hindi siya gossiping, backstabbing, brutal confrontation, at bahala ka dyan. Bahala ka dyan, oo. What then is feedback giving? May naisip ko, HCH. Ang HCH? Madaling tandaan. Madaling tandaan. Una, helpful. Helpful. Nakakatulong ka dapat. C, constructive. Binubuo mo yung loob ng tao para maging okay siya uli at maging okay kayo uli. At honest. Honest o honest? Hindi, honest. Dapat truthful, sincere ba? Oo. Maganda yung salitang constructive. Kasi in every criticism, nakakasira naman talaga. Oo. Pero meron din tinatawag na constructive criticism. Kasi di ba, kung kaya mo kinokorek, meron kang gusto tibagin sa sarili niya na hindi magandang pag-uugali. Na malamang sa malamang hindi siya aware, din niya alam na may Oo. ganun pala akong ugali, no? Naalala ko tuloy, di ba yung Johari Window, naalala mo yung sa psychology? Oo. Yung- Di ba yung dalawang bilog na nagsama?
Window nga, hindi bilog eh. Ano yun? Yung square. Square ba? Yung parang, may mga bagay, alam nating lahat tungkol sa akin. Oo. May mga bagay na ako lang nakakaalam, hindi hindi nila nyo alam. Merong mga bagay na napapansin na pala ng ibang tao, hindi ako aware. Oo. May Yun. pang-apat. Yung wala nakakaalam. Wala nakakaalam Blind talaga. spot yun. Pero yun, di ba, yung may mga bagay na hindi ka aware, minsan kailangan may magsabi sa'yo. At yan yung motivation natin. Helpful, constructive, and honest. Sunod, ang feedback giving should be specific rather than general. Dapat ina-address natin kung ano po yung specific na bagay, action, ugali ng tao. Halimbawa, no, hindi mo pwedeng sabihin, ang takaw-takaw mo. O, kailangan mo sabihin specific. O, nung agahan, yung hotdog na dapat para sa akin, kinuha mo. Specific. Hindi mo husga ka, ang takaw-takaw mo, ganun. Pero, Wait! no, wait. May nag-text. Merong nag-message na May viewer. nag-text. Affected siya sa topic natin, Father. Sabi niya, kasi minsan yung criticism niya, akala niya happy lang, kaya okay lang. Yung pala, mali daw po pala yun. Dapat pala relational ang feedback. Ayun naman talaga. Tama naman, oo. So, pwede maglagay ka, kunyari magpi-feedback ka nakabulet. Okay, mamaya actually sa life Parang hacks bullet. lalabas yan. Oo. Yan? Lalabas yan sa life hacks. So. Pero- Para hindi mo makalimutan yung mga i-correct mo. Maganda, pwede naman. Para at least, pero nga sabi, specific rather than general. Walang panghalong panghuhusga. Dapat isa-isayin mo ano yung mga naobserbahan mong ugali. Yun yung napansin ko, lalo na sa sacrament ng kumpisal. Oh. Kasi di ba pag tinuturo sa ating mga pare, pag kunyari kay nagbibigay ng payo sa kumpisal, hindi pwede yung, ikaw magpakabait ka. Ito na penance mo. Hindi, dapat i-focus mo. Ano yung doon sa kwento nung nagkumpisal? Ano yung mga bagay na alam mo kinasa-struggle niya? Oo. Kunyari, nagkumpisal, tinatamad siya, ang kumpisal niya, di siya nakakapagtrabaho na maayos. Hindi pwede sabihin mo, magpakabait ka, sige, alis ka rin. Hindi. Kailangan i-zero in mo ano yung kailangan ayusin sa kanya. Pero alam mo, Father, no, na-realize ko, parang ang hirap pala magbigay ng feedback na, kasi isipin mo, ano po ba yung mga tamang words na dapat kong gamitin? Ayun. Para hindi Yan, ako oo. makasagot. Dito papasok yung isa pang ibig sabihin ng feedback. Feedback communicates positive regard. Positive. Ibig sabihin nun, naniniwala tayo na pwedeng magbago yung tao. Oo, tama. Kaya ibig sabihin, we will only describe behavior and avoid making judgment. Huwag munang manghusga. Kaya nga sabi kanina, di ba, specify mo ano yung mga na-obserba mo. Yung hotdog na para sa akin, kinuha mo, mga ganon. Bakit may hotdog? Kasi yung pagkain. Yun, di ba yun? Hindi naalala ko kasi may one time na may kinuha akong hotdog. Oh, May naalala ka na. ano ginagawa sa Mani- hotdog? Kasi favorite ko yung hotdog na kinakain niya, hiningi ko, nagpalit kami. Binigay niya naman Ilabas po yung memes ng Dear Diary. So cute! Sabi niya, I'm pretty. No. Kaya lang, I'm fat. I eat too much kasi eh. Kaya mula ngayon, goodbye spaghetti. Goodbye chocolate. Goodbye lumpia. Ay? Goodbye Carlo na lang? What? Ay! Panghuli, Oh. make request and not demands. Teka, di ba kung gusto mo ayusin yung buhay ng tao, ba't di demand? Di ba dapat umayos siya, kundi iwanan kita, yung mga ganun. Suggestion muna kasi. Baka naman, ito baka makatulong. Ganon. Okay. Hindi yung parang, ikaw, pumasok ka ng oras. Ganon. Hindi. Oh. Baka makatulong sa'yo na mag-alarm ka, na mag-set ka ng time na... So, bibigyan mo rin pala siya ng freedom na mag-decide siya na what he or she can do para ayusin yung buhay niya. Yes. Okay. Yun ang sinasabi nating feedback giving. At speaking of which, parang magandang may pag-usapan tayo sa susunod, no? Ano? Kasi sinasabi, meron 3 uri ng feedback giving. Dami palang uri niyan. May mga types pa Ano pala. talaga? Number 1, yung positive feedback. Paano Okay. mo bibigyan ng positive regard na job well done. Magaling. I'm impressed. I'm impressed. Oo, yun. Okay. Pangalawa, paano mo rin bibigyan nating negative feedback na may needs improvement? I'm depressed. Tapos, yung pangatlo, eto, dito tayo magkakahirapan. Apology. I am sorry. Pinakamahirap ibigay. Oo. Sorry. Oo. Sorry. Maganda na sa susunod na bahagi, tingnan natin ano yung mga basic at mga helpful tips para magbigay tayo ng positive, negative feedback, kahit na at pati na rin ang apology. At yan po Sorry yung seems to be the hardest word.
Oo, di ba? Sige, tutuloy ni Chubby Mama yung kanta dito sa Kape at Kampay. Kampay. Tuloy mo yan, ha? Sorry seems to be the hardest word. Buhay ko. Mads, alam mo, payuhan natin si... Sa'yo. Payuhan natin si Dande. Oh, bakit na naman? Makipagbati ka na kay Chubby. Ayun, Pads, ako. Willing naman ako yung pagbati sa kanya. Kaso masyado siya ma-pride, Pads. Ah, pride. Alam mo, may suggestion ako. Ano? Kapag nagbati kayo, bigyan mo siya ng pride. Pride. Fried chicken! Hello, mga father! Ay, hello, Chubby. Dante. Ganito, Father, meron na kasi ako ibibigay sa inyo feedback form, okay? May nakakatawa. Wala. Magpapasurvey lang ako, Father, sa tindahan ko. Ano Wow, high-end ka naman. Ay, tindahang walang laman. Ay, Tindahan. Hoy! Maganda yung makakatulong niya. Ah, yung tindahan na puro expired. Oh, Dante, kahit ayaw ko. Ano ka tindahan na puro sira? Yun na. oo nga, sige. Alam mo, hindi dapat ganun eh. Ano? Dapat mo, bilangin nyo na sa form. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 feedback ang bibigay natin. So yung walang laman, walang pagkain. Hindi ganon! Top 5. Ang top 5 po natin ngayon, mga kapimids, ay how to give feedback in a charitable and Christian way. Oh, yun. Sige, sagutan mo muna yan. Mamaya balikan ka Sige, namin. ha? Oh. Ayun. Bigay niyo sa akin mamaya. Oh, Oo na. na, sige. Pero Dante, totoo yung tinayo ko sa'yo. Oo. Yung pride. Fried chicken. Fried chicken dapat. Tawan-tawa, may nakakatuwa ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ano itong top 5 ways to give feedback in a Christian way? Okay. So, merong tamang paraan, may tamang disposisyon, may tamang sitwasyon para paano magbigay ng feedback. At Oo. ito si Chubby, kanina pa nagigilaiti kasi gusto niya malaman paano raw. Oo, sige. Chubby, meron kaming 5 ibibigay sa'yo. Isa-isa natin. Father. Number 1, get your emotions under control. So tama yung sinasabi na pag kunyari, galit ka sa isang tao, huwag mong harapin kagad yung tao kung kailan talagang umuusok pa yung ulo mo sa galit. Oh, may nakita akong memes dyan eh. Ano? Yung don't make a decision when you're angry. Yung aso, na parang hinabol niya yung ibon, tapos yung aso tumalon, nasa bangin. Ah, Oh. Oo, di ba? Minsan pag galit tayo, meron tayong mga desisyon na pagsisisihan talaga natin kapag pinairal natin ang emosyon. Whether it's happy, sad, angry, or afraid. Parang yun yung si Ignatius of Loyola ba nagsabi, huwag kang Yes. gumawa ng desisyon pag hyped up ang At emotions the height mo. of your emotions. Oo. So, keep your emotions at check. Siyempre, kapag masama ang loob, di maiiwasan, masama rin yung mga salitang na gagawa, na bibigay natin. Minsan naman din, real talk din. Pag super happy ka naman, bigay ka ng papuri, pero hindi mo naman talaga galing sa puso yung papuri at yung praise na iyon. Hindi, parang ng bola ka lang. Ayun na nga, di ba kasi good mood ka, tumama ka sa loto, ano pa? tsaka Father, di ba parang may mga mataas, ay may mga tao din na mataas ang EQ, Father. So dapat tayo, kaya mahalaga na mag-practice munang mag-pause. Di ba, Father? Ayun, so, Parang, kumbaga, di reactive, gano'n. Tama, tama naman. kumalma lang tayo, di ba? Palagi mo sinasabi yan, di ba? Kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Baby, kalma. kalma. Okay, sige. Number 2. Number 2, timing is everything. Oo. Yun, bakit nga kalma? Kasi baka mamaya, yung taong pagkokorektan mo, baka hindi rin siya disposed. Eto, maganda yan yung timing serve naman. Bakit? Kasi baka mamaya, wari, di ka Oh. nagkasundo. Oh. Hindi pa siya ready. Uy, sorry kapatid ha. Sisigaw ka lang na, Che! Ganun, di ba? Kasi Hindi, nga, lalo di ba? mag-aaway lang Lalo kayo. mag-aaway. Or kundi man, baka mamaya, kaya niya nagawa yun, merong other underlying concern na kapag kinorek mo, mas lalong magiging mabigat sa kanya kasi kaya siya nag-act ng ganun kasi may pinagdadaanan na mas malalim. Oo. So, sa halip na nakatulong ka, akala mo dahil, syempre, kokorek ko to. Hindi mo na-realize, may pinanggagalingan. Lumala pa. Lumala pa. O, lalo lumala. Tama yun. Oh, Father, di ba? Kumbaga, parang yung timing nga, ay mahalaga din, Father. Kasi di ba, mamaya may iba kasi na tawag dito? Yan, sige, basahin Wait. mo mabuti. Dilapit mo na kasi, huwag ka na mahiya. Hindi, Father. Sabi kasi ng viewer, dahil naikinig na naman siya. Sabi niya, ang timing po ay mahalaga, yung timing po mahalaga, makiramdam din sa state of mind or emotion ng pagsasabihan. Kasi di ba yung iba daw ay iba yung pagtanggap
Depende sa timing ng pagbitaw daw ng feedback. Ayun na nga. For example, galit na nga sa'yo. May sumabay pang isa pang kinagalit niya. Gusto mo makipagbate, hindi pa siya ready. Oo, tama. Magkakatakitan lang talaga kayo niyan, di ba? At minsan kasi, yung pagbibigay mo ng espasyo sa tao, hindi naman ibig sabihin, ano na tapos na Ibig sabihin, naghahanda lang ng sarili kasi maybe, just maybe, pag kunyari, binigay yung feedback at the wrong time, it would just cause bigger problems for both of you. Oo, yung sasabi na ano, diba, ng kanta, awitin ng Eraserheads, yung konting gusot, Konting gusto, dumarami. dumadami. Oo. Imbis na maging maayos, dahil bad timing, ayun, nagkakagulo. Yun. Sige. Okay, so yun. Number 3 tayo. Yan. Ito, favorite ko to. Oh. Praise in public and correct in private. Ibig sabihin, kasi sabi natin kanina, positive feedback. Kailangan din naman nating feedbackan yung mabuting ginawa ng ating kapwa. So, kapag positive feedback, do it in public. Yung affirmation, oo. Maraming tao ang nakakarinig, maraming tao ang nakakasaksi na itong taong ito may magandang nagawa. So, ibig sabihin, Pads, ano rin, bad taste din yung, di ba, pag kunyari may mga problema sa lipunan, pasikatin natin to. Tapos ilalantad mo lahat ng baho ng tao. Oh, tapos ipopost mo yung mga video ng mga kamote riders at yung mga e-bike drivers, di ba? Yung pasikatin natin, kasi nga, dapat in public is yung praise and affirmation. Kapag ngayon medyo kailangan ng bigyan ng kaharapin yung pagkakamali, correct in private. Ito. Father, teka lang, bago Sige. mo ituloy yun. Kaya, Father, sa TV Maria nga, pag yung bisor namin ay magko-correct, ano sasabihin niya? Principal's office. Hindi. Tara, conference room. Alam mo, Principal's office. Iko-correct na. Hindi yung nandiyan lahat. Ay, kaya ganyan. Parang may mga ganun, di ba? Bawal ang tama, di ba? Ganun, di ba? Sa amin, ito, dati experience ko, sa staff, kasi noon talaga, Godzilla mode talaga ako. Lahat sa harap talaga ng taong bayan. Ang papangit nyo! Ganun, di ba? Pero ang ginagawa ko ngayon, natutunan ko. Shoutout sa mga staff ko ngayon, San Antonio. Kakausapin ko. Kausapin mo. Kuya Ariel. Kuya Ariel, dito. Usap muna tayo. Kuya, wag mo kong i-bombard ng magkarami-raming misa, ha? Isa-isa lang. Ganun. At hindi ko sinabi sa harap nila, Ivy, nila Joyce, nila nila Mani. Kasi kundi, mapapahiya naman si Kuya Tama Ariel. naman yun. Kaya affirm and encourage in public, pero pag i-correct mo, maganda kayong dalawa mag-usap. Oo, in private. Sabihin ka? Hindi, wala pa. Wala pa. Sige, Okay, nag-iisip number four. Focus on the actions and not on the persons. Ang problema kasi minsan tayo, lalo na tayo mga Pilipino, yung actions minsan akala natin it defines the person. Diba? Pati minsan ang nangyayari is yung yung feedback mo is not about your behavior or not about your action, but about you. So ano nangyayari? Nagkakapersonalan. Yun yung Kaya nga, Father. No. Hindi. Mas okay yung sasabihin mo muna sa kanya, uy, hindi ako galit sa'yo or hindi about sa sarili mo, ay sa personal mo to, sa trabaho lang. Walang personalan, trabaho lang. Trabaho lang. Or yung kundi ba di ba? Yung in a very loving way, papatayin kita. Mga ganun, di ba? Hindi, pero ano yun kasi minsan, hiwalay natin yung pagkakamaling nagawa doon sa tao. Oo. Di ba? Sinasabi natin lagi, your mistakes do not define you. Oo. Pero, clarity, just to clarify, pero hindi ibig sabihin na, dahil, porque sinabi nating, our mistakes do not define you, hindi yun excuse. Hindi yun excuse. Hindi yun palusot na, ay, sorry, tao lang yun Hindi ba minsan kasi ganun tao lang, nagkakamali. Pero hindi. Isa rin sa magandang sabihin dito, medyo kasi tayo mga Pilipino, ang ating way of correction, pati feedbacking, pasintabi po, real talk lang, ad hominem. Tungkol Paano palagi sa ad hominem? tao. Paano? O pangit ka kasi, ganun, kaya ganyan, di ba? Well, kumbaga, we're not going straight to the real meat of the matter, which is the action or the behavior. Parang yun yung mga napapanood ko sa mga di ba yung mga napupulis report, yung may nahuli sa akto, tapos sasabihin, mabuting tao po ako. Yung kanina si Dante, di ba? ano sabi sa'yo? Yung sabi niya, yan, mukha ba yung gutom? Mukha ba? kasi tinarget mali. nag-body shame. Sinabi daw na, pwede ka na daw magutom kasi kailangan mo mag-diet. Mali yung pag-feedback ni Dante. Dapat ang Turuan. feedback sa'yo, dapat ang feedback sa'yo is,
Ano bang... Ayusin mo pa, meron ka? Di ba wala ka rin masabi? Yeah, Ayusin mo yung Hindi, feedback hindi, mo. kumbaga, Wag. sabihin na, pag mo na, nagugutom kasi ako, magpaliwanag siya mabuti, hindi yung tinira na, Oo, dahil ka nga, gano'n. Oo, diba? masama yung gano'n. Isip muna siya ang paano niya. Talaga si Dan. No to body shaming. Oo. Ayan. Dante. Sabihin mo na lang na magana siyang kumain. Ayun, yun, Oh, tama. Pwede. masayahin siya. Oh, yeah. Masayahin. Pag masaya siya na ginagawa niya, Kumakain, tama. Mali. Maliw. Sige, number 5 na tayo panghuli. Ito pinakamahalaga, Pans. Sige, ano magsabi? Reaffirm your faith in the person. Ibig sabihin, ang taong ito pwedeng magbago. At ang taong yan, yun nga, his past does not define him, pero at the same time, if he or she has done something wrong, kaya niya mabawi yan. Oh, and Walang taong hopeless case. walang taong patapon. Oo, Sabi natin. yan. Pero ito maganda din sa reaffirm your faith on the person kasi kayamanan ang relasyon natin sa isa't isa. Ito, share ko lang, no? Share. Ito, may kuwari. Jumbo lang, ha? May nawala. Nawala ng mga collection, nawala ng mga pera, tapos medyo may na-pinpoint tayong tao. Ano ang usually sinasabi ko? Ang mahalaga yung relasyon. Yung pera may babalik. Pero yung relasyon dapat mapahalagahan. Kaya, reaffirm natin yung faith sa tao. Hindi ibig sabihin na ipapakawalan natin sa pagkakamali mo. Pero nagkamali ka at natalisod ka at nadapa ka. Pero kaya mong bumangon muli at maging mabuting tao. So yun po, no? Dagdag pa, Father. Dagdag. Ano din, kumbaga para i-secure din natin yung tao na kaya natin sinasabi yung mga yung mali niya or yung feedback natin is out of concern. Ayun na nga. Tapos at the same time, yung para rin yung hindi sa pinoprotektahan yung maling ginawa niya, kundi para hindi siya further na mapahiya sa ibang tao. Oo, kasi pag nakita to ng iba, mas malaking gulo. Oo, tama yun. Oo. At maganda rin nga na, alam natin pwede naman magbago ang lahat ng tao. Napakarami, mga santo pa nga, di ba? Oo. Sinners in the past, di ba? Saints for the future. Saints for the future. Di ba? Oo, yun. Motto yun. Anyway, ito yung unang set natin ng life hacks. Oo. No, 5 life hacks natin. How Mahal to ba to? give Christian feedback in the proper, gentle, and charitable way. Number 1, get your emotions under control. Number 2, timing is everything. Huwag biglain. Number 3, praise in public, correct in private. Number 4, pumukus sa action, huwag sa pagkatao. At syempre number 5, reaffirm your faith on the person. Bawat tao pwedeng magbago, walang taong patapon. So, hindi pa pala tapos, meron pang karagdagan. Oo, Ang dami. Marami Marami to. kasi nga gusto natin na ang dami kasi magandang tips para nang sa gayon magabayan tayo mga kapimates sa tamang paraan ng pagwawasto at pag-aayos ng mga relasyon. Kaya po, aantabayan na natin ang second part ng Life Hacks dito sa natatanging espesyal at very kakaibang episode ng Kape. At kampay! Bye, mga tol. Dami. Buhay ko nasa iyo. Inis mo ba ako? Oh baby, wag sana. Oh yes. Magtampo. Sorry, pwede ba? Long, alalalalong, long, ilong, story. Chabi, sorry na. Peace of mind ko sa'yo to. Ano? Peace of mind. Piece of Offering. Ay, peace offering! Hindi ito Pilipitan dila nito. Nahulog si Puto. Kailangan may konting joke. Nagiging humor. Nagiging humor. Oh. Hindi kaya, lagi na tayo seryoso, kailangan may konting joke. Yan, okay. Yan. Chabi, Sobrang na talaga ako. sorry. Peace offering ko sa'yo. Ano naman naman? Sarap. No. Dati ba't naman chichirya yung ulam? Oh no. Nagsosorry na ako.
Hirap dito, Pats. Binigyan mo na. Naghanap pa ng iba. Oh, yan. Yan. Sige. Tagapin mo na yung piece of mind. Peace of mind. Thank you. Ayan. Ayun! Pupunaw. Sige. Okay, tama. Sige, Pero, sige. Peace na kayong dalawa. Wala nang away, ha? Peace of mind. Yan, sige, yan. Napakaganda, no? Na, ganito talaga tayo. Dapat happy lang, walang ending, no? Sabihin, second coming na, nagbati na sila eh. Oo, siguro nga, no? Pero mayroon pa tayong mga may kukwento pang life hacks. Okay. Kasi alam mo, ang larangan ng fraternal correction, positive, negative feedback, pati apology, parang ginawa ni Dante, mapakarami natin magagandang mga tips na pwede natin i-share sa ating mga kapimates. At bilang isang public service po ng Kape at Kampay, sa halip na parting shots tayo, additional na 5 life hack po tayo i-share. Lalo na doon sa nabitin nating usapan tungkol sa positive at negative feedback at pagsusorry. Ayun, sige, isa-isay natin. Number 1, Positive muna. positive feedback. Do it now and do it often. Ibig sabihin, kapag may pupurihin ka, huwag mong ipagpabukas. Naku, yan naman yung parang naririnig ko kung pag merong patay doon sa bamboo organ. Yung tibang isa sa bilang padre, bakit nung buhay pa siya, di ko nasabi sa kanya, mahal ko siya. May pinag-awayan ko dapat wag na patagalin, no? Oo, tama. Pati yung pagsabi ng kabutihan, Oo. so wag mo lang pagpabukas pa. Nag-thank you ka na ba? Thank you. Para ba't labas sa gilagid? Thank you, Dante. I have peace of mind. Ayan. Peace of mind. Peace of mind. Yan ang peace of mind. So, dapat gawin agad-agad yung positive feedback. Agad. Okay. Number Next. 2. Number 2, negative feedback naman, make requests and not demands. Yung kanina, di ba, pag kunyari, may kailangan bago sa ugali mo, huwag mo namang puwersahin na magbago ka, kundi yari ka sa Umayos akin. ka! Pag di ka umayos, Di, kung ano, di umayos ba, sa'yo, ano, di mo magugustuhan. Yung sinasabi na, nakaisa ka na, isa pa, iiwanan na kita, mga ganun. Wag ganun. Dapat we make requests. Kunyari, ito sa mga professional na mga lugar, di ba? Yung manager, pwede sabihin doon sa tao niya na, can I ask you to refrain from doing this? Di ba? Yung, in a formal way, can I ask you to refrain from doing this? To try to do this on time, yung mga ganyan. Hindi, request ka naman. Hindi, parang yung meron niya nangyayari sa TV Maria. ano? Kunyari, si Dante. Meron siyang nararamdaman. Meron siyang sakit, not feeling well. Meron kami ganito. Ako yun naman makikiusap. Hindi na pwede umuwi ka na. Kasi baka makahawa ka. Parang kilala ko yan. Sino? Supervisor natin yan, no? Puro kayo tanong Porque wala dito na shooting, ha? Dami yung Ang dami yung halas, ha? Marami sila. Mapapanood ng supervisor. So, kung negative po, gawin sa paraan ng pagre-request at hindi pagdedemand o pampapwersa. Tama lang naman yun, di ba, Father? Tama, pati Tama. very specific. Oo. Tama yung sabi na. Baka makahawa ka. Naman. Concerned siya dun sa tao may Concerned sakit. ako siya. Concerned din siya dun sa mga nandun. Yun. Hindi naman siya nangungurus na gano'n, na parang hindi ka magtaytino, gano'n. Kaya bigyan pa ako. Hindi ganun pa talaga. Ako'y makikiutap. Lalabas yung memes dito sa tabi natin. Anyway, pangatlo, pag-apologize. Ito na paganda, in apology. When you can't say it, write it. Pag di mo masabi, pwede mo daan sa sulat. Pagpatawad mo, aking kapanasan, binibining ko. Sulat mo. Sulat, Diba? sulat Kaya mo na. minsan kasi, let's face it, tayo mga Pilipino, medyo macho culture tayo, kahit kababaihan, macho culture din eh. Ayaw na yung ayaw natin yung kasi parang... Babae pag- macho ba matcha? Easy! Diyan na naman tayo, ha? Basta ako yung fried chicken, yun ang joke ko. Hindi, balik tayo. Kasi nga minsan, ang pagtingin natin sa paghingi ng tawad ay kahinaan. Mag-sorry ka, mahina kang uri ng tao. Pero, on the contrary, people who say sorry and people who ask for forgiveness are actually the strongest people. Strong. Tsaka Father, di ba mahirap din kasi mag-sorry kasi nakakahiya. So, kung di mo po ba pwedeng isulat, pwedeng text? Oh, pwede naman siguro. Basta yung kunyari, nahiya ka, pwede mo i-done indirectly, yung ganun. Pero pag kunyari, sabi ko right timing, right disposition, pwede mo naman sabihin verbally. Pero kung hindi ka pa ready,
Sulat mo muna. Tapos ay sulat, pinunit. Oh, rar! Siguro, Father, acceptable din ba kunyari, Father, yung may gift ka, tapos may note ka? Ingat din sa mga gift giving. Oh, bakit? Kasi pwede rin ma-misinterpret. Oo. May Oo. sinusuhulan? Oo, parang Oo. parang, yun nga, timing is everything. Papalubag loob. Oo. Naalala ko, shoutout sa Voltaire, no? Dito makakalimutan talaga. Kinain yung apple pie na bigay ni Miss Angelique Lasso. Oo, busit ako. Wala talagang lumabas na kasi sila, Paskong Pasko. Ginawa ni Voltaire, bumili ng apple pie sa SNR. Oh. Tapos binigay, Father, sorry po. Alam mo, sabi ko, hindi yan yung apple pie na bigay ni Angelique Lasso! Yeah. Yun, di ba? Lalo ko nagalit, di ba? Timing is everything. Timing is Timing is everything, everything. Kaya, tama na naman. Pwede kang magbigay ng gift, pwede mo isulat kung hindi pa kaya kumprontahin. Oo, kasi Father, di ba may mga tao na hindi pang confrontation? Yun, Oo, confrontation. yan. Ito kaya ito dati sinulan ako ng kanin kanina eh. Pero ano yung ulam? Chichirya! Uy, masarap yan, Chabi ah. Oo, yung... Pwede ba to? Pwede rin ginagawa mag-alala, next ginagawa time, namin sa minor seminary May yan. ketchup ng kasama, ketchup na may asukal. Okay, sana ako chicharon na may munggo. Naku, bawal sa'yo yun, Choosy ka Chabi. pa. Kaya Balibasa, maganda binigay Biyernes kasi ngayon. bawal chicharon Naku, sa'yo. sabi mo pala, Father, nung make request, not the one. Oo. Ay, Dante, munggo na may chicharon. Yun ang Okay. yung piece of... Peace of mind. Oh, peace of mind. Oh. Okay. So number 4 po, ito man yung positive. Negative, pag sorry man to, pag-apologize, be sincere. Huwag galing sa ilong, sa tenga, sa ngalangala, sa gilagid. Dapat mula sa puso, maging totoo tayo sa Oo. pag-sorry o pagko-correct natin. Yung sincerity kasi, yun nga, yung galing sa puso. Ito, muli, palagi nating sinasabi to, it comes from the desire na pahalagahan ang bawat tao because every person, and dito pala ako tumingin, kasi dito sa lahat tumingin dito eh, every person is a treasure. Every relationship should be treasured. Pag mula sa puso, ay tunay na ganyan. Next question please. Sige na, Father. And, peto, nako, marami Ayan. matatamaan dito. Number 5, at the end of everything, move forward. Usad-usad din. Oh, wag yung, sorry na, ito mahilig pa naman tayo mga Pilipino dito, mag throwback. Throwback na. Tapos na, 3 taon nyo na Move on, no, Pads. Di ba Oo, di ba ka move on pang may time, di ba? Pag pinatawad, sir. Pag pinatawad na, tapos na, hindi parang last year, nulit mo na naman yan. Tapos nagkakasumbatan. Oo. So, kapag nagkaroon ng positive feedback, move on ka rin. Hindi pwedeng palagi kang nasa cloud9 na... Hindi, ang problema ano. minsan pag positive feedback, pag kunyari nagkamali naman yung taong feedbackan, dati ang bait mo dati ang galing mo, ba't Oo. ngayon, ano yun, di ba? Nagbago ka na! Nagbago ka na! Oo, di ba? Tapos kapag negative, ayun na, throwback Ganun ka pa rin. Hindi ka nagbago. Walang bilangan dapat ng mali. Ano, wala ang bilangan ng mali. Umabot naman na Hoy, kayo So yun, wag tayo magbilangan. Wag tayo magbilangan na mali. Musa din tayo sa buhay. Oo. Pati yung moving forward, napakalaga kasi nakikita natin, hindi to about the past. Don't live in the past. No? Huwag ka mamuhay sa nakaraan. Good man o bad, huwag ka mamuhay sa nakaraan. Palagi kang lumakad sa kasalukuyan at magpatuloy sa hinaharap. Yun, galing. I must forgive you. You must forgive me. You. Diba? Okay. Yun yung isasabi nating move forward din. Huwag natin pangunahan ng panahon. Bumuboses! Bumuboses! Ano tawag mo sa bigay mo? Peace of Peace of mind. Yun. For more peace of mind, kailangan let's not live in the past anymore. Oh, sige. So mga kape-mates, napakagandang kwentuhan ang ginawa natin sa linggong ito sapagkat nakita natin yung tamang paraan ng pagwawasto ng mga relasyon na minsan, sinasadya man o hindi, nasisira. Pero naniniwala tayo na maaring maayos ang bawat relasyon na meron tayo. At kung kayo po merong mga ibang tips, paano kayo more creative or Ayun. more kakaibang ways of giving feedback, basta po di nakakasakit ng tao, Oh, at may peace of mind. At may peace of mind, pwede nyo po i-comment sa ating comment section para we learn from each other. Dahil hindi lang, of course, turo ni Jesus yung pagbibigay ng fraternal correction. Turo ni Lord yun, pero how we do it could differ depende sa tao. Kaya kung meron kayong paraan na hindi namin na-discuss, pwede nyo po ilagay sa comment section mamaya. Opo, napakaganda po na tuloy-tuloy natin yung kwentuhan sa
sa comment section, no? Kasi binabasa natin. Oo, mga binabasa comment. natin, no? Opo, at na-appreciate po namin yung inyo po mga feedback at comments. Meron pa akong, gusto idagdag dito, Oo. Taming the Tongue tayo, feedback giving tayo. Muli, ito po ay tatawag natin practical Christianity. Muli, ang pagiging Kristiyano ay practical. Ito ay nagagawa sa ating konkretong gawain sa araw-araw. Kaya harinawa po, nakatulong po ang ating mga topics at ang ating programa sa inyo po, aming mga kapimits. Ibig sabihin, baka magkaroon pa tayo ng isang episode tungkol sa pag-communicate ng ating faith. Baka mapag-usapan natin sa susunod. Tingnan natin. Interesting yung Father. At siguro baka mayroong mga tutulong sa atin para mag-guide kung paano nga ba i-share yung faith. Ayun, malalaman natin yon sa susunod na palatuntunan. Sa susunod na episode ng Para sa life na tama ang timpla, mas kahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na magkape at kambay. Tayo na magkape at kambay. Peace of Mind. Peace of Mind. Peace of mind. Word of the day nowadays.